ko naman yung venue. Susunod na lang po ako, mama. Mas mahalaga naman sila papa doon at hindi ako. Kailangan ko lang talagang tapusin tong pinapagawa ng client namin at kailangan na to bukas. Paliwanag ni Aurelia sa kanyang mama Teresa na kanina pa siya kinukulit na pumunta sa reunion ng papa niya at mga kaibigan nito. Sige, huwag kang masyadong late. Nakakahiya sa kanila. Sagot ni Teresa sa anak. Sige po. Paalam ni Aurelia at binaba na agad ang phone para ipagpatuloy ang kanyang ginagawang design. Paglipas ng oras, ay hindi niya namalayan na halos 2 oras na pala siyang late sa reunion. Agad na napaayos ng gamit sa Aurelia. Tapos na rin naman siya kaya nagmamadali itong bumaba sa building at nagmaneho papunta sa event ng magulang niya. Ay, hindi ko alam kung anong purpose ko sa lugar na to at kailangan pa akong pumunta. Reklamo ni Aurelia sa sarili habang naghahanap ng parking. Anak ng tokwa! Inis na saad ni Aurelia nang unahan siya ng isang kotse sa pagpark. Nag-adjust na lang si Aurelia doon sa tabi ng umagaw ng space niya at sabay pa silang buwaba. Pero napasyatap ang dalaga nang makitang gwapong lalaki. Yes, I'm here. Seryosong sabi sa kausap nito sa phone. Pareho silang nagmamadaling pumasok sa loob at mukhang hindi pa naman tapos ang party dahil nasa round table silang lahat at nagkwekwentuhan. Ryder! Napatigil si Aurelia sa paglalakad nang marinig ang pamilyar na pangalan at pagtingin niya sa lalaking nakasabay niya ay napakunot ang noo nito. Everyone, my eldest son, Engineer Ryder, and managing partner ng R&R construction firm. Pagpapakilala ni Ronald sa anak. Akala ko ba, doktor ang gusto niya? Bulong ni Aurelia sa sarili. Aurelia, you're late. Puna ng mama niyang si Teresa. Late rin naman siya. Sagot ni Aurelia at tinutukoy si Ryder. Guys, meet my daughter, Architect Aurelia. Pagpapakilala ni Edwin sa anak. Napakagandang bata. Puri sa kanya ni Maricar, ang ina ni Ryder. Salamat po. Saad ni Aurelia. Umupo si Aurelia at nagulat silang lahat nang pinatabi si Ryder sa dalaga. Best friend sila noong bata pa lang. At ngayon, ay malaki na sila, mukhang bagay sila. Masayang saad ni Maricar. Halos lahat ay nag-agree sa sinabi ni Maricar. If you don't mind, may boyfriend ka na ba, Aurelia? Tanong ni Maricar. Busy po ako sa trabaho kaya wala po akong oras sa ganun. Sagot ni Aurelia. So, pwede ba kayo ng anak ko? Tanong ni Maricar. Ma, stop. Huwag kayong magsabi ng nonsense sa bagay dito. Piko na saad ni Ryder. Single ka at single sa Aurelia. Anong masama, diba? Lalong maglalapit ang pamilya natin pag kayong magkatuluyan. Paliwanag ni Maricar. Nahalata naman ni Aurelia na nawala sa mood si Ryder. Kaya natawa na lang ito para ilighten ng mood ng paligid. Joker ka pa rin, tita. Natatawang saad ni Aurelia. Bata pa lang kayo'y alam ko ng bagay kayo. Saad ni Maricar. Siguro'y pag-usapan na lang natin yan sa susunod na araw. Saad ni Ronald. Doon lang naputol ang usapan tungkol kay Ryder at Aurelia. Nagpatuloy silang kumain at uminom para mag-celebrate sa kanilang pagkikita muli. Hanggang sa pagtagal ay medyo tinamaan ng lasing si Aurelia, kaya lumayo na siya sa table para magpahangin sa labas. Nakita niya doon si Ryder sa may garden na umiinom mag-isa, kaya nilapitan niyang kaibigan niyang matagal na niyang hindi nakikita. Nahihilo na ako. Saad ni Aurelia pagdating niya sa tabi ni Ryder. Pero ang binata
ay hindi man lang siya tinignan. Musta? Tanong ni Aurelia sa binata. Akalain mo yun? Almost 15 years pala tayong hindi nagkita. Pero natandaan pa kita. Lalo ka lang pumogi eh. Pero pag tinititigan kita, ikaw pa rin si Ryder na nakalaro ko. Biglang tumalikod si Ryder sa kanya at balak umalis. Kaya hinawakan ni Aurelia ang braso ni Ryder para pahintuin. Napatingin si Aurelia sa kamay niya nang tanggalin iyon ni Ryder. Lumayo ka sa akin. As much as possible, wag ka nang magpakita sa mama ko't sa akin. Seryosong saad ni Ryder. Balak siyang lagpasan ni Ryder, pero hinarang niya ulit ang binata. Hindi lang pala mukhang pinagbago mo, pati ugali. Seryosong saad ni Aurelia. Inagaw ni Aurelia ang bote ng alak na hawak ni Ryder at siya na mismong umalis. Ang yabang. Porket sobrang laki lang ng pinagbago ng mukha niya. Dati nga mukha siyang butiki eh. Reklamo ni Aurelia at umupo sa bench habang iniinom yung alak na kinuha niya sa binata. Napatingin siya sa bote ng alak na malasahan niya na medyo matamis ito. Kaya ang kalokohan sa isip niya ay naglaro dahil kita sa labi nitong nakangisi habang mag-isa sa madilim at malamig na lugar. Sweet yata ng labi niya. Pilyang saad ni Aurelia sa sarili. Nang mainip si Aurelia sa labas, ay pumasok na siya sa loob para magpaalam dahil mayroon pa siyang pasok bukas. Pero nagulat ang dalaga nang mayroong humila sa kanya. Aurelia, bakit di mo naman pinaalam sa amin na dito ka lang pala nagtatrabaho? Tanong ni Maricar. Ang company niyo ay kalaban pa ng company ng anak kong si Ryder. What if lumipat ka na lang sa firm namin? Offer ni Maricar. Naku tita, maganda na pong trabaho ko doon. At hindi naman po ako pwedeng umalis dahil marami na akong client. Mas maganda naman ang posisyon mo sa firm namin, wife ni Ryder. Sagot ni Maricar. Isang ngiting hindi mapaliwanag ni Aureliang namuo sa labi niya dahil sa awkward. Pasensya na po tita. Nahihiyang sagot ni Aurelia. Nakita nila bigla na lang nag-walk out si Ryder. Honey, hayaan mo ng mga bata. Saway ni Ronald sa asawa. Ang gandang babae ni Aurelia. Sayang naman kung sa iba mapupunta. Saad ni Maricar. Inalis ni Aurelia ang pagkakahawak sa kanya at nagsimula ng magpaalam dahil kailangan na niyang matulog para sa trabaho niya bukas. Bumisita ka sa bahay pag mayroon kang free time ha. Invite ni Maricar. Tango at ngiti lang sinagot ni Aurelia bago ito umalis. 2 linggo ang lumipas pagkatapos ng reunion. Normal na araw lang ito kay Aurelia. After niyang makipag-meeting sa client, ay sisimulan na niyang gawin ang design na gusto ng client sa pamamagitan ng drawing. Architect Aurelia, mayroon po kayong bisita. Saad ng sekretary ni Aurelia. Pagtingin ni Aurelia, ay napatayo nilang ito nang makita si Maricar. Tita, what brings you here? Tanong ni Aurelia. Pinagmasdan muna ni Maricar ang office ni Aurelia bago ito umupo. Gusto lang kitang bisitahin. Galing ako sa bago niyang bahay. And your mother told me na dito ang office mo kaya pumunta na ako. Nakangiting paliwanag ni Maricar. Tea? Coffee or juice, tita? Alok ni Aurelia. I'm fine. Gusto lang kitang invite and also kunin bilang architect namin. Bala ko na kasing ipagawa ang regalo naming bahay sa inyo ni Ryder. After ng kasal nyo. Masayang saad ni Maricar. Napaubo naman si Aurelia sa narinig. Palabiro talaga kayo tita no? Natatawang saad ni Aurelia. Biglang nag-explain si Maricar sa gusto niyang design. Kaya mukhang seryoso ito sa balak nilang bahay. And also, aasahan kita.
Anniversary kasi namin ng tito mo. And dinner lang naman, pero gusto ko nasa bahay ka. Sabi ni Maricar. Oo lang ng oo si Aurelia. Let's have a photo and I'll be posting on my social media. Nagpicture silang dalawa bago umalis si Maricar. Pagbalik ni Aurelia sa office, ay mayroong nag-notif sa kanya. With my soon-to-be daughter-in-law? Basa ni Aurelia sa caption. Napakamot na lang ito ng ulo at napahinga ng malalim. Hindi na lang pinapansin ni Aurelia ang lahat. Nakapokus siya sa trabaho niya. Aurelia, may offer ang PNR construction firm sa'yo. Wala ka bang balak na tanggapin? Tanong ni Edwin sa anak. Maayos ang trabaho ko sa company ko. Bakit kailangan ko pang pumunta doon? Takang tanong ni Aurelia. Para kay Ryder. Napatigil si Aurelia sa kanyang laptop at tinignan ng magulang niya. Close kayo ni Ryder noong mga bata kayo. Ay wala naman masama kung susubukan mong mapalapit ulit kayo sa isa't isa. Saad naman ni Teresa sa anak. Hindi niya ako gusto, ma. Saka matagal na panahon nang lumipas. Kaya wala na yung closeness sa amin. Busy na kami sa sarili naming buhay. Paliwanag ni Aurelia. Kinuha ni Edwin ang laptop ng anak at tinabi muna iyon. Kinuha niyang laptop at pinagpatuloy ang trabaho niya. Nakalimutan ni Aurelia ang date ng anniversary ng magulang ni Ryder. Pero nagulat ito nang mayroong isang tauhan ng Gomez ang sumalubong sa kanya sa labas ng building. Pinapasundo po kayo ng mga Gomez. Saad ng lalaki. Pinuksan ng kotse at pinapasok sa loob si Aurelia. Kahit napagod si Aurelia, ay sumama pa rin siya dahil nag-effort ng mga Gomez. Pagdating sa loob ng bahay, ay masayang pagsalubong ni Maricar ang ginawa kay Aurelia. Congrats po sa inyo. Bati ni Aurelia. Thank you very much. Masiglang sagot ni Maricar. Dinala siya sa dining area para magsimulang kumain. Nang makita si Aurelia ni Ryder, ay biglang nagibang mood nito. Tinabi si Aurelia kay Ryder at walang nagawang dalawa. About sa bahay na gusto ko, I'm serious about that. Kailan ko makikitang final design? Tanong ni Maricar. Medyo busy lang po ko, tita. Shh! Call me mama. Putol ni Maricar. Ma, bakit ka naman niya tatawagin ng mama? Piko na tanong ni Ryder. Basta, gusto ko. Sagot ni Maricar. Within this week, tita. Napahinto sa pagsasalita si Aurelia nang masamang tingin ang nakuha niya. Within this week, mama. Saad pa ulit ni Aurelia. Shit! Inis na saad ni Ryder at balak nang umalis. Bago ka umakyat, ihatid mo muna si Aurelia sa bahay nila. Saad ni Maricar. Malaki na siya at ipahatid mo na lang siya sa driver natin. Sagot ni Ryder. Ryder. Parang isang bantang tawag ni Maricar sa anak. Napabuntong hininga si Ryder at kinuhang susi ng kotse niya. Thank you tita sa dinner. Paalam ni Aurelia. Sakay. Iritang utos ni Ryder sa dalaga. Ni hindi man lang siya tinignan ng binata at dama niyang sama ng loob nito. Kaya ko naman mag-commute mag-isa. Mukhang pagod ka na sa trabaho. Napataas ang dalawang kilay ni Aurelia nang biglang huminto si Ryder. Baba. Seryosong saad ni Ryder. Tinignan ni Aurelia ang labas dahil nasa gitna sila ng kalsada. Seryoso ka? Tanong ni Aurelia. Mukha ba akong nagbibiro? Seryosong tanong. Napatango si Aurelia at binuksan ang pinto ng kotse para lumabas. Pero napapikit na ito sa inis sa lalaki. Pagkasarado niya ng pinto, ay biglang humarurot ng takbong kotse. Punyeta, hindi ka man lang nagpaka-gentleman. Inis na saad ni Aurelia sa kawalan.
Nagpapaswit lang ako tapos tututuhanin mong ibababa ako sa gitna ng kalsada. Nibas yata hindi ito alam daanan. Reklamo ni Aurelia sa sarili. Agad na tumawag si Aurelia sa kapatid niyang lalaki para sunduin siya. Anong ginagawa mo doon? Takang tanong ni Yunus sa ate niya. Mayroon kasing gagong tinopak ang ulo. Inis na sagot ni Aurelia sa kapatid. Baka mayroon ka ng boyfriend tapos nag-away kayo. Biro ni Yunus sa ate niya. Kung iyon lang magiging boyfriend ko, naku wag na. Salamat na lang. Inis na sagot ni Aurelia. Sa office ni Aurelia ay napatigil siya sa kanyang trabaho nang bigla itong pinatawag sa taas at kakausapin siya ng boss nito. Puno ng pagtatakang ulo ni Aurelia dahil hindi niya alam kung bakit ito pinatawag. Pinatawag niyo daw po ako, Sir Robin? Tanong ni Aurelia. Yes, have a seat. Sagot ni Robin. Why? Tanong ni Aurelia. Binigay ni Robin ang papel. We're having exchange employees from R&R Construction Firm. At ikaw napili ni Ma'am Nancy na ilipat sa R&R dahil naniniwala siya sa galing mo. Paliwanag kay Aurelia. Parang naguluhan si Aurelia sa narinig. Exchange employees? I don't know, mayroon palang ganoong rules na nabubuo sa mundo. Parang cross and rollies lang sa school? Biro ni Aurelia. I don't know either, pero sumusunod lang ako sa utos ng management. Sagot kay Aurelia. Pack your things para malipat na sa bago mong office. Utos sa kanya. Mabilis lang nangyari dahil mukhang planado ng lahat. Dahil pagdating ni Aurelia sa building ng R&R ay ayos ng lahat at ibang gamit na lang kulang. Hi Architect Aurelia, right? Bati kay Aurelia ng isang lalaki na pumasok sa loob ng office nito. Yes sir. Sagot ni Aurelia. I'm Melvin Cuevas. I'm one of the partners dito sa partnership. Pagpapakilala ni Melvin. Nice meeting you sir. Saad ni Aurelia. Are you alright with your room? Alam kong mataas ang standard mo since you're architect. Sabi ni Melvin. I'm alright here sir. I'm spending some of my time with clients on site. However, this is awesome. Sagot ni Aurelia. Glad to hear. Saad ni Melvin. Nag-usap lang saglit si Melvin at Aurelia. Pero dahil mayroon pa itong gagawin, ay umalis na sa office ni Aurelia. Hinatid naman niya si Melvin hanggang labas ng office. Pero napatigil siya nang makita si Ryder. Nagsalubong ang dalawang kilay ni Ryder nang makita si Aurelia. Sinilip pa nito ang room na pinaglabasan ni Aurelia dahil walang ideyang binata kung bakit nandito ang dalaga. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ryder. Pumasok sa loob ng office si Ryder at nakita doon ang gamit ni Aurelia. Bagong architect? Akala ko ba okay ka sa company mo? Inis na tanong ni Ryder. Exchange employee. Sagot ni Aurelia na lalong nagpakunot ng noo ni Ryder. Exchange employee? What the heck is that? Utos lang sa akin yun. Sumunod lang ako sa management. Sagot ni Aurelia. Pinanganak ka ba kahapon? Bakit kami makikipag-exchange employee sa kalaban namin? Galit na tanong ni Ryder. Sandali, bakit ka sa akin nagagalit? Anong klaseng managing partner ka ba't wala kang alam sa nangyayari sa business nyo? Inis na hayag ni Aurelia. Umalis ka na dito. Utos ni Ryder. Ganyan na ba kasamang ugali mo? Tumalikod si Aurelia at balak na kuhanin ang gamit niya dahil hindi niya kayang pakisamahan ng lalaking ito sa trabaho. Welcome, Architect Aurelia. Napatingin silang dalawa sa biglang pumasok na si Maricar at mayroong dalang bulaklak. Ikaw bang may gawa nito, ma? Galit na tanong ni Ryder. Sayang naman kasi siya. Malaki ang matutulong niya sa business niyo.
Paliwanag ni Maricar. Ma, ano bang alam niyo sa business? Hindi nagustuhan ni Aurelia ang tono ng lalaki, kaya agad niya itong nilapitan. Engineer Ryder, hindi naman yata tama na ganyan ka sumagot kay tita. Puna ni Aurelia. Umalis ka na dito. Taboy ni Ryder. Hindi siya aalis at walang aalis. Saad ni Maricar. Napa-walk out na lang si Ryder dahil sa hindi na niya kaya yon. Tita, napainom mo ba siya ng panis sa gatas? Bakit naging ganun ang ugali ng isang yun? Iritang tanong ni Aurelia. Huwag mo na lang pansinin ang anak ko. Crush ka lang siguro noon kaya ganyan ang ugali. Biro ni Maricar. Mapapaagang menopause ko sa lalaking yun. Stress na saad ni Aurelia. Huwag mo na iya. Bibigyan niyo pa kami ng 3 apo. Banat ni Maricar. Tita, katrabaho nga baka di ko kayanin. Asawa pa? Pinakalma ni Maricar si Aurelia. Ayaw mo ba sa kanya? Tanong ni Maricar. Ayoko sa ugali niya eh. Sagot ni Aurelia. Kulang lang sa pag-ibig ang anak ko. Kaya puntahan mo siya at akitin mo. Utos ni Maricar. Tita, I need to act professional dito. Hirit ni Aurelia. I don't care. Ikaw ang gusto ko sa anak ko. Saad ni Maricar. Pinalabas siya sa office, kaya walang nagawa si Aurelia kung hindi ang maglakad. Pero napansin niya sa kabilang room lang palang office ni Ryder. Nagsimula na lang maglibot si Aurelia sa buong building para maging pamilyar siya doon. 3 araw na wala si Aurelia sa office dahil busy ito sa pag-visit ng site ng mga client nila para i-check lahat. Bawat sulok ay tinitignan niya dahil bahay ng isang milyonaryo ito. Nang makita niya lahat ng design at maayos ng lahat, ay lumabas ito para kausapin ng may-ari. Pero napanyutral ang mukha niya nang makita niya si Ryder na kausap ang may-ari. As far as I know, si Mr. De La Cruz ang architect nito. Kaya anong ginagawa mo dito? Tanong kay Aurelia. Pinadala ko dito para i-check ang bahay. Sagot ni Aurelia at nilagpasan niya si Ryder. Pagkatapos ng commitment ni Aurelia at nag-report kay Mr. De La Cruz, ay nagpaalam na siyang aalis sa lugar at mayroon pa itong isang client na pupuntahan. Napataas ang kilay ng dalaga nang makita na flat ang gulong nito sa unahan. Ay, napakaswerte naman ngayong araw. Kung kailan kailangan ko ng sasakyan. Inis na saad ni Aurelia. Napansin niya si Ryder na mukhang papaalis na rin. Pero hindi man lang nag-effort ang lalaki na tignan si Aurelia. Hindi mo man lang ba ako isasabay? Or just extend your hand para naman tulungan ako? Hello, be gentleman. Parinig ni Aurelia. Hindi pa rin siya pinansin ni Ryder. Wala nang oras si Aurelia dahil hindi niya porte ang magpalit sa client niya. Sumakay si Aurelia sa kotse ni Ryder. Alam kong dadaan ka sa Malolos. Drop me there. Saad ni Aurelia. Excuse me, hindi ako driver mo. Ipaayos mong kotse mo para makapunta ka sa lugar mo. Masungit na sagot ni Ryder. Hindi driver, pero yung pangalan mo tunog Ryder. Bulong ni Aurelia. Lumabas ka na. Taboy ni Ryder. Napahinga ng malalim si Aurelia dahil mukhang konting awa ay wala ang kasama niya. Please. Matigas na saad ni Aurelia. Babayaran kita or ako nang magpapagasolina ng kotse mo. Offer ni Aurelia. I don't need those. Tanggi ni Ryder. Binuksan ni Ryder ang pinto ng passenger seat para palabasin si Aurelia. Nakikiusap na ako pero mukhang ayaw mong lumambot. Kinuha ni Aurelia ang phone niya at tinawagan si Maricar. Hello, tita. Tinakpan ni Ryder ang bibig ng dalaga, sabay kuha ng phone at inend ang call. Shit! Inis na sinarado ni Ryder ang pinto ng kotse, sabay pasok sa loob.
Ayaw mo makuha sa salita ha? Gusto mo pa yung sinisindak? Nakangiting saad ni Aurelia. Mabilis na pinaandar ni Ryder ang kotse kahit na hindi pa nakasuot ng seatbelt ang dalaga. At dahil sa lakas ng preno na ginawa ni Ryder, ay halos mauntog na si Aurelia sa windshield. Umayos ka ng upo, dinudumihan mo yung kotse ko, saad ni Ryder. Isang matalim na tingin ang binigay ni Aurelia sa binata. Kung hindi ko lang kailangan pumunta sa Malolos agad, hindi ako sasakay sa kotse ng demonyo. Galit na saad ni Aurelia. Alam kong gusto mo ko at gusto mo rin sumakay dito kahit mayroon ka namang choice na mag-commute. Seryosong paliwanag ni Ryder. Napangisi ang dalaga. Sino namang may sabing crush kita? Ikaw, noong bata pa tayo. Sagot ni Ryder. Tumawa ng malakas si Aurelia. Tama naman si Ryder. Pero simula nang malaman niyang totoong ugali, ay nawala agad na parang bula. Sana sanay ka magbilang ng taon. Dahil sa sobrang tagal noon, hindi ko alam kung nag-e-exist ka pa ba. Kung hindi lang tayo nagkita baka inakala ko nang patay ka eh. Banat ni Aurelia. Saka, bakit ka naniniwala sa sinabi ko na gusto kita? Sabi mo nga dati, di ba? Gusto mong maging doktor. But look at you now. Successful engineer. Dagdag ni Aurelia. Napakapit si Aurelia sa upuan niya dahil lalong binilisan ni Ryder ang pagmamaneho. Hanggang sa ilang minuto lang ay nakarating na sila sa Malolos. Thank you. Wala sa loob na sabi ni Aurelia. It's because I have no choice. Saad ni Ryder. Napatingin si Aurelia sa binata dahil hindi alam kung anong sinasabi niya. No choice saan? Takang tanong ni Aurelia. Maging doktor. Tipid na sagot ni Ryder. Gusto pa sanang magtanong ni Aurelia pero tumawag na sa kanyang client niya. After sa pag-visit niya sa mga site, ay ngayon naman ay busy si Aurelia sa kanyang trabaho sa R&R construction firm. Umabot na siya ng 2 buwan sa company at okay naman siya. Mabilis lang itong nakapag-adjust sa mga bagay dahil mga seryoso sa trabaho ang mga kasama, lalo na si Ryder. What a busy person. Umangat ang tingin ni Aurelia nang mayroong nagsalita. Tita Maricar, buti po nakabisita kayo. Masayang bati ni Aurelia. Nabalitaan ko lang kasi na lalong gumandang takbo ng negosyo dahil sa'yo. Saad ni Maricar. Magaling lang po talagang anak nyo kahit na medyo nakakainis. Pero kay rebels naman po. Sagot ni Aurelia. Inaakit mo na ba siya? Kasi ilang buwan na pero wala pang nangyayari sa inyo. Malungkot na saad ni Maricar. We're both busy, tita. Mukhang wala po siyang oras sa relasyon. Palusot na lang ni Aurelia. Tapusin niyo muna ang project niyo dahil invite kita sa 28th birthday. Binigay ni Maricar ang card kay Aurelia. Pupuntahan kaya ni Engineer Ryder ito? Tanong ni Aurelia. Dahil sa ugali pa lang ni Ryder, ay alam na ni Aurelia na hindi mahilig sa party iyon. No choice siya dahil sinabi ko. Sagot ni Maricar. Sige po tita, pupunta ako. Sabi ni Aurelia. Ilang linggo lang naman ang lumipas bagong birthday party ni Ryder. Pumunta si Aurelia mag-isa sa event dahil hindi pwede ang magulang niya. Kaya siyang representative ng family niya. Nagsimulang event at kita ni Aurelia na hindi enjoy si Ryder sa kanyang birthday. Humanap lang ng pagkakataon si Aurelia para lapitan si Ryder at ibigay ang regalo niya dito. Umiinom si Ryder kasamang mga kaibigan nito at katrabaho. Architect Aurelia, tawag sa kanya ni Melvin. Inimbitahan itong umupo sa tabi ni Melvin. Balak niya lang sana iabot ang regalo kay Ryder at uuwi na siya. Sobrang ganda mo talaga. Puri sa kagandahan ni Aurelia ni Melvin.
Kaya lalong dumami client natin kasi sa magandang architect. Hindi naman. Saka, hindi rin naman ako permanent sa firm nyo. Magpapalit din kami pagkatapos ng project sa kabilang firm. Explain ni Aurelia. Mulang ganun. Sabi sa taas, newly hire ka. Napatingin si Aurelia kay Ryder na busy sa pag-inom. Walang exchange employee ang nagaganap. Natatawa pang saad ni Melvin. Medyo naiilang na si Aurelia dahil lalong tumatagal ay nalalasing na si Melvin. Napatingin naman si Aurelia kay Ryder na tumayo na ito't umalis. Agad siyang tumayo para sundan ng binata hanggang sa makapunta ito sa room niya. Ryder, tawag ni Aurelia. Hinarap siya ng binata na namumula ng muka dahil sa kanyang ininom. Pinapunta ka ba ni Mama? Tanong nito. Umiling si Aurelia. Kinuha niyang kamay ni Ryder at nilagay doon yung isang pack ng iced tea. Happy birthday. Remember, iyan lang hiling mo sa akin noong birthday mo noong bata pa tayo. Pero hindi ko nabigay kasi hindi na kami nakaabot at lumipat na kami ng bahay. Nakangiting paliwanag ni Aurelia. Nakatitig lang sa kanya si Ryder. Oh, wag ka nang umiyak sa sobrang touch. Biro ni Aurelia. Pero seryoso pa rin ang mukha ng binata. Hinawakan ni Ryder ang kamay ni Aurelia at hinila ito papunta sa pinto para palabasin. Umalis ka na. Taboy ni Ryder. Pero paghawak sa doorknob ng binata, ay nakalak iyon sa labas. Galit na sinipa ni Ryder ang pinto, kaya medyo natakot si Aurelia sa binata. Pwede naman natin tawagin yung staff nitong hotel. Bakit kailangan mong magalit? Kalmadong saad ni Aurelia. Balak nang maglakad ni Aurelia para hanapin ang telephone ng room. Pero hinila siya ni Ryder sabay sandal sa pader. Ito naman gusto niyong mangyari, di ba? Hindi man lang nakapag-isip si Aurelia dahil sa mabilis na pangyayari. Hinalikan ni Ryder sa Aurelia dahil alam niya na ang gustong mangyari ng mama niya ay mayroong mangyari sa kanilang dalawa ni Aurelia. Simula sa paglipat ng dalaga sa firm nila hanggang sa malak silang dalawa sa room na ito, ay alam niyang nasa likod nito ay ang mama niya. Hinalikan niya sa leg si Aurelia na pilit siyang tinutulak. Ryder, stop! Utos ni Aurelia. Muling hindi nakapagsalita si Aurelia nang balikan ni Ryder ang labi nito at ang pagkakataon na iyon ay parang nahulog na rin sa patibong ang dalaga. Dahil nalasahan niyang alak na inom ni Ryder, ay parang nalasing na ito sa halik ng binata at hindi na sapat ang lakas para kumawala. Tinignan niya sa matang binata. Hindi pwede. Bulong ni Ryder sabay alis sa harapan ni Aurelia. May girlfriend ka na? Tanong ni Aurelia. Dumiretso ng bathroom si Ryder at naiwan sa ere ang tanong ni Aurelia. Napahawak ito sa labi niya dahil iyon ang first kiss niya sa lalaking matagal na niyang crush. Tumatawag si Aurelia sa mga tao sa baba pero walang sumasagot. Maski magulang niya si Maricar ay walang sumasagot. Walang sasagot sa'yo kahit tumalon ka pa sa bintana. Saad ni Ryder na towel lang ang suot kaya napaiwas ang tingin si Aurelia sa binata. Napahawak sa pisngi si Aurelia dahil bigla iyon nag-init. Medyo malalim ng gabi kaya dama na nilang antok. Nagising si Aurelia na nasa kama na ito pero wala na siyang katabi. Hinanap niyang binata pero wala na iyon sa room kaya sinubukan niyang buksan ang pinto at nakabukas na iyon. Iniwan niyo talaga akong mag-isa? Tanong ni Aurelia. Umuwi lang siya saglit sa bahay nila para maligo at mag-ayos bago pumasok sa office. Nadaanan niya ang office ni Ryder pero saktong pag-angat ng pinto ay bumukas iyon. Napahawak sa dibdib si Aurelia dahil sa gulat. Pero ang mukha ng lalaki ay seryoso lang. Napaatras at napatakip si Aurelia sa labi niya nang humakbang si Ryder.
Hindi kita halikan, giit ni Ryder. Hindi ako nakakasigurado dahil hinalikan mo nga ako kagabi. Sagot ni Aurelia sabay ayos ng tayo. So, mayroon nang nangyari sa inyo? Sabay silang napalingon sa gilid at nakita si Maricar. Biglang umalis si Ryder dahil nakita nito ang mama niya at alam niyang mangungulit lang ito. Wala po, sagot ni Aurelia. Isang nakakalokong ngisi ang binigay ni Maricar kay Aurelia. Sus, huwag ka na mahiya pa. Ano bang gagawin ng isang lalaki at isang babae na parehong single, lalo na sa iisang kwarto? Tanong ni Maricar. Paano niyo po nalaman? Takang tanong ni Aurelia. Umiwas ang tingin si Maricar. Tita, kayo pong naglock sa amin? Tanong ni Aurelia. How could you say that? Bakit ko naman gagawin sa inyo yun? Maybe ang tadhanang nagkulong sa inyo. Paliwanag ni Maricar. Bakit di po kayo makatingin sa akin? Tanong ni Aurelia. Just forget about the clock. Tell me, anong nangyari sa inyo? Intriga ni Maricar. Wala naman po, sagot ni Aurelia. Narinig ng dalawang tenga ko at malinaw iyon na hinalikan ka ng anak ko. Saad ni Maricar. Napangiti si Aurelia nang maalala iyon. What is the smile? Are you kinikilig? Gusto mo siya, right? Masayang tanong ni Maricar. Dala lang siguro ng kalasingan yun, tita. Pero I'm pretty sure na walang meaning yung halik na yun. Sagot ni Aurelia. Ano ba yan? Bakit ang bagal kumilos ng anak ko? Reklamo ni Maricar. Maybe he is not interested to me. Sagot ni Aurelia. No, hindi pwede. Sagot ni Maricar. Umalis na si Aurelia sa office si Ryder, pero napakunot ang noon nito nang makita na mayroong pumasok sa loob ng office si Ryder na isang babae. Umorder ng pagkain si Aurelia dahil office na lang siya kakain, pero hindi pang isahan ang pagkain niya. Pumunta siya kay Ryder, pero hindi inaasahan ni Aurelia na nandoon pa rin yung girl. Sorry. Akala ko ikaw lang. Saad ni Aurelia. Balak na niyang lumabas dahil kumakain na yung dalawa. Lumabas siya at medyo nalungkot nang makita yon. Architect Aurelia. Bati ni Melvin na makita si Aurelia. Nakakalabas lang sa office. Anong ginagawa mo dyan? Mayroon bang pabalot si Engineer Ryder? Biro ni Melvin dahil nakita niyang paper bag na dala ni Aurelia. Hindi. Bala ko sana siyang sabayan sa pagkain eh. Pero meron pala siyang kasama. Sagot ni Aurelia. Siguro si Engineer Jaya. Saad ni Melvin. Jaya? Tanong ni Aurelia. Yeah. Isa sa civil engineer namin at anak ng capitalist partner dito. Sagot ni Melvin. Binigay ni Aurelia ang isang paper bag kay Melvin. Eto sa'yo na lang. Hindi ko kayang ubusin tong dalawa eh. Nakangiting saad ni Aurelia. Sabay bigay kay Melvin. Agad naman tinanggap ni Melvin, pero umalis din agad si Aurelia para bumalik sa office niya. Pumasok si Melvin sa office si Ryder para mag-usap tungkol sa kanilang business. At dahil mayroon na rin itong pagkain, ay sumabay na siya sa dalawa. Siya siguro yung sinasabihan na just pretty architect. Natatawang saad ni Jaya. Nakatingin si Ryder sa pagkain ni Melvin. Chicken teriyaki na favorite ni Ryder since then. Shh! Nasa kabila lang office nun. Saad ni Melvin. Kinuha ni Ryder ang pagkain ni Melvin at pinalit sa kanya. Magaling siya. Just wait her project to be finished then judge her. Seryosong saad ni Ryder. Bakit mo kinuha yung pagkain ko? Takang tanong ni Melvin. Bakit mo naman binigay ang pagkain na binigay ko sa'yo sa kanya? Tanong naman ni Jaya. Dahil gusto ko. Seryosong sagot ni Ryder at sinimulan kainin ng pagkain.
Balik sila sa pagtatrabaho hanggang sa mayroong pupunta na sa site si Ryder at napadaan ito sa office ni Aurelia. Pumasok siya sa loob at naabutan niyang magulong table ni Aurelia dahil sa daming ginagawa niya. Bibisita ako sa site. Gusto mo sumama para makita mo yung progress? Seryosong aya ni Ryder. Susunod na lang ako. Tatapusin ko lang tong design. Sagot ni Aurelia at ngumiti sa binata. Nawala ang ngiti niya nang sinarado ni Ryder ang pinto ng office. Napahinga na lang ng malalim si Aurelia. Kaya gusto niya akong malayo sa kanya dahil mayroon na itong girlfriend. Saad ni Aurelia sa sarili. Nag-focus na lang ito sa trabaho hanggang sa hindi na malayan na umubos pala ito ng 3 oras at uwian na ng mga tao sa site. Nag-ayos na ng gamit si Aurelia para umuwi. Pero napadaan ito sa office si Ryder, kaso wala ng engineer doon. Hey, akala ko multo ka na. Kinakabahan na saad ni Aurelia kay Ryder. Anong ginagawa mo dito? Tanong sa kanya. Binisita ko lang, sagot ni Aurelia. Nagpatingin si Aurelia sa taas. Hindi pa tapos ang hagdan kaya yung ladder lang ang ginamit. Saan ka pupunta? Tanong ni Ryder. Umakyat si Aurelia sa taas, kaya tinuro niyang taas. Kailangan kong i-check to, sagot ni Aurelia. Delikado pa dyan. Na-check ko na kaya buwaba ka na, saad ni Ryder. Hindi nagpapigil ang dalaga at tinignan pa rin ang taas na agad naman sinundan ni Ryder. Pagkatapos i-check iyon ni Aurelia, ay napatingin ito sa labas na halos kulay orange ng paligid dahil sa papalubog na araw. Umupo sa bato si Aurelia para panuorin kung paano mawalang araw. Naramdaman naman niyang umupo sa tabi niya si Ryder at nakatingin din sa papalubog na araw. Akala ko masaya ka na magkita ulit tayo na architect ako at inaasahan ko na doktor ka na. Natatawang saad ni Aurelia. Tinignan niya si Ryder na seryoso lang ang mukha nito. Masaya kong architect ka na, saad ni Ryder. Mahinang natawa si Aurelia. Halos gusto mo na nga akong paalisin sa firm niya eh. Don't worry, tatapusin ko lang yung isang project na nabigay sa akin para komportable ka na magtrabaho, saad ni Aurelia. Napatingin si Ryder sa dalaga hanggang sa nagtamang tingin nila. Pero umiwas din agad si Ryder. Pasensya ka na kung hindi ko kayang suklian ang nararamdaman mo sa akin, saad ni Ryder. Napahinga ng malalim si Aurelia dahil alam pala ni Ryder ang nararamdaman niya. Napatayo si Aurelia dahil ayaw niyang marinig na ma-friendzone siya ni Ryder. Kailangan ko nang umalis, paalam ni Aurelia at naglakad ito para bumaba na. Ayoko lang makontrol lahat ni mama sa akin. Seryosong pag-amin ni Ryder na nagpahinto kay Aurelia. Since bata pa lang ako, siya nang nasusunod sa lahat at ginagamit ka pa niya para sa akin. So, hindi mo talaga ako gusto? Pwede mo naman iyon sabihin kay tita kung iyan ang nararamdaman mo. Tumalikod si Aurelia at bumaba ito. Simula nang malaman ni Aurelia na hindi talaga siya gusto ni Ryder, ay hindi na ito lumalapit sa binata. Pag nagkakasalubong sila, ay iniiwasan na niya si Ryder. Umaga't kakapasok pa lang ni Aurelia sa building hanggang sa nakita niya si Ryder na makakasalubong niya. Kaya biglang likod si Aurelia at inakbayan ng isang lalaki na hindi niya alam kung saan pupunta. Wala pang ideyang lalaki kung sino siya. Hinayaan niya munang makaalis ang lalaki bago na walang ngiti sabay hinga ng malalim. Ay, kailangan ko nang matapos ang project para makawala na ako sa awkward moment na to, saad ni Aurelia sa sarili. Office, meeting sa client, at site lang ang ginagawa ni Aurelia hanggang sa muli siyang bumisita sa site na halos malapit nang matapos. Every week siyang bumibisita para tignan ang progress ng bahay. Pagbaba pa lang ni Aurelia sa kotse niya,
ay kita agad nito ang mall sa second floor ng bahay. Halos na ibang design ng second floor, kaya agad na uminit ang ulo ni Aurelia. Anong kalokohan yan? Tanong ni Aurelia sa mga gumagawa. Pinakita ni Aurelia ang blueprint sa foreman. Isang linggo lang akong nawala, bakit ganyan mangyari? Galit na tanong ni Aurelia. Architectores, meron po kasing binaba sa aming bagong blueprint. Approve mo daw po and hesitant kami ng team dahil wala po kaming naririnig sa inyo. Pero sabi ni Engineer Jaya na sabi daw ng owner. Paliwanag kay Aurelia. Napa-walkout si Aurelia at napapunta sa office ni Ryder. Galit nitong nilagay ang blueprint at ang bagong blueprint. Ganto ba talaga dito? What are these? Tanong ni Ryder. Agawan ba ng client dito? Sabihan mo yung tauhan mo Alam niyo bang pwede ko siyang kasuhan sa ginawa niya? Paano kung pumalpak yung bagong design na ginawa niyo? Hindi ko alam sinasabi mo. Saad ni Ryder. Pinatibay ko lang. Saka dapat magpasalamat ka dahil na-improve ang gawa mo. Napatingin si Aurelia sa likod niya at kakapasok lang na si Jaya na kalmado sa lahat. Anong ginawa mo, Engineer Jaya? Takang tanong ni Ryder. Kinausap ko naman yung may-ari. Inapprove niya. What's the problem? Tanong ni Jaya. Tanga ka pala Singhal ni Aurelia. Aurelia, shut up. Napataas ang kilay ng dalaga nang sigawan siya ni Ryder. Ako pang tatahimik? Project ko yun, Ryder. Hindi naman siguro kayo bobo para galawin ang project ko na pangalan kong nakataya pag pumalpak iyon. Halos maiyak na sa galit si Aurelia. Pero ang hindi niya matanggap, nakita niya na mas kinakampihan pa ni Ryder si Jaya. Pwede niyo namang pag-usapan niyo ng maayos. Saad ni Ryder. Pinunasan ni Aurelia ang luhang pumatak sa mata niya dahil hindi na niya mapigilan ang nararamdaman. Kinausap niyo ba ako ng ayos bago gawin ang katangahan na yon? Tanong ni Aurelia kay Ryder. Boss natin yung kinakausap mo. Sita ni Jaya. Boss mo, dahil magre-resign na ako. Galit na saad ni Aurelia. Padubog na lumabas si Aurelia sa office ni Ryder. Isang masamang tingin naman ang binigay ni Ryder kay Jaya. Client ang may gusto. Depensa ni Jaya. Kahit na anong sabihin mo, mali ka pa rin. Inis na saad ni Ryder bago lumabas ng office para kausapin ang dalaga. Pinuntahan niya ito sa office, pero wala kaya buwaba na si Ryder at naabutan na lang niyang papaalis na kotse ni Aurelia. Napasabunot na lang siya sa sarili niya dahil sa stress. Wala na rin nagawa si Aurelia. Kahit na sobrang sama ng loob niya, ay tinanggap na lang nitong lahat dahil lalaki ang gastos ng client nila kung makikipagmatigasan pa siya. Dahil sa nangyari, lalong dumalas ang pagbisita ni Aurelia sa site. Nang malapit nang matapos ang project niya, ay pumunta si Aurelia sa bahay ng mga Gomez. Hindi para kay Ryder, kundi para kay Maricar. Dahil alam niyang si Maricar ang dahilan kung bakit siya napunta sa firm ng anak niya. Tumigil ka na, Mama. Napahinto si Aurelia sa paglalakad papasok nang marinig ang sigawan. Kinabahan si Aurelia nang makita niyang sinampal si Ryder ni Maricar. Gusto ko lang na mapabuti ka. Umiiyak na saad ni Maricar. Malaki na ako. Kaya ko nang magdesisyon sa sarili ko. Kung sinong gusto ko at kung sinong gusto kong pakasalan. Kaya itigil mo ng pagkontrol sa akin. Galit na sigaw ni Ryder. Napaiwas ang tingin si Aurelia na makita siya ni Ryder. Ryder, tawag ni Aurelia sa binata. Hindi alam ni Aurelia kung sinong lalapitan. Kung si Maricar ba o si Ryder na umalis sa bahay nila. Pero agad na tumakbo si Aurelia palabas para sundan si Ryder. Sinusundan niya ang kotse ng binata at nanginginig ang kamay niya dahil nag-aalala ito kay Ryder. Huminto si Ryder sa isang site na mukhang wala pang gumagawa.
Agad na nilapitan niyang binata para samahan lang. Dama niyang masamang loob ng binata, pero sinusundan niya lang ito hanggang sa lalo siyang kinabahan nang makita yung ilog. Hindi ka naman siguro tatalon, no? Kinakabahan na tanong ni Aurelia. Umalis ka na. Taboy ni Ryder sa dalaga. Hindi ako sanay lumangoy. Kaya kung tatalon ka, pag-alis ko na lang para di ako makonsensya pag namatay ka. Sabi ni Aurelia at naglakad ito palapit kay Ryder. Tahimik lang si Ryder, pero yung mabigat na paghinga ng binata ang nasasabi na hindi siya ayos. Kaya kailangan ni Aurelia na magstay sa tabi ni Ryder. Bala ko lang sana mag-resign dahil sa katangahan na ginawa ng isang engineer mo. Pero nakakakonsensya naman kung ngayon ko gagawin. Umalis ka na. Gusto kong mapag-isa. Malamig na sabi ni Ryder. Napahinga ng malalim si Aurelia at hinawakan ng dibdib niya. Ano bang problema? Tanong niya. Gusto mo uminom? Sasamahan kita. Tanong ni Aurelia. Pero wala pa rin itong natanggap na sagot, kaya napahinga na lang siya ng malalim. Akala ko magkaibigan pa rin tayo. Natatawang saad ni Aurelia. Ay, ang tagal na ng panahon, no? At marami nang nagbago. Pero di naman tama na sigawan mo si tita ng ganoon. Tinignan ni Aurelia ang binata na nakatingin sa madilim na ilog. Sabihin mo lang sa kanya na ayaw mo sa akin, or sabihin mo na mayroon kang ibang gusto. Hindi naman siguro ipipilit ni Tita Maricar na ako pa rin ang piliin mo. Kahit na ibang gusto mo. Nanlaki ang mata ni Aurelia nang halikan siya bigla ni Ryder. Napahawak ito sa balikat ng binata dahil hindi lang basta halik ang binigay ni Ryder. Kung hindi ay dama niyang bawat paggalaw ng labi ng binata. Dahil sa puwersa niya ay napaatras ito hanggang sa matagpuan ng likuran niyang puno na lalong nagpalalim ng halik ni Ryder. Napapikit na lang si Aurelia at dinamang bawat paglapat ng labi ng binata sa kanya. Ang kuryenteng nadama ng dalawa ay hinayaan nilang libutin ng buong katawan nila. Ito ang moment na nakalimutan ni Ryder ang lahat, kaya tinignan niya si Aurelia na mukhang nabigla sa nangyari. Pero wala itong balak na pigilan si Ryder. Umiwas ang tingin si Aurelia dahil iniisip nito na baka katulad lang din itong nangyari sa hotel. Umuwi ka na. Hindi na tapos ni Aurelia ang sasabihin niya nang muli siyang halikan ni Ryder. Sa ilalim ng buwan at patuloy na pag-agos ng tubig, ay gustong kalimutan ni Ryder ang lahat at gusto niyang gawin ang gusto niya ngayon. Bumitaw sa paghalik si Ryder at niyakap ang dalaga. Hindi ko alam kung dahil kaya na akong kontrolin ni Mama o ito talagang nararamdaman ko sa'yo. Bulong ni Ryder. What do you mean? Tanong ni Aurelia. Gusto kita. Pag-amin ni Ryder. Hindi ko lang maamin sa sarili ko dahil ayokong isipin ni Mama na kaya niyang gawin lahat sa akin. Alala ni Ryder. Natawa si Aurelia dahil sa narinig. Gusto mo ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Aurelia. Alam ko a-attend ka sa reunion. Kaya ako pumunta doon dahil gusto kitang makita. About sa lak na gagawin ni Mama sa hotel? Alam ko din yon. Pero dahil gusto kitang makasama, hinayaan ko. Gusto ko rin na mas malapit ka sa akin kaya kinausap ko yung employer mo. Nahayaan ka na sa firm namin. Natulala na lang si Aurelia sa lalaking kaharap niya. Akala ko pa naman, ay ako ang patay na patay sa'yo. Tapos ikaw pala tong hindi ako kayang mawala. Biro pa ni Aurelia. Nakita niyang pag-aalala sa mukha ng binata, kaya ngumiti ito. Hindi ko naman sasabihin kay tita. Nakangiting saad ni Aurelia. Pero sobrang saya ko noon pag nalaman niya. Ako nang magsasabi sa kanya. Saad ni Ryder. Mag-sorry ka muna sa kanya. Pangit sa pamilya kung magkakaaway kayo. Suggest ni Aurelia. Tumango si Ryder. I will.
Sagot ni Ryder. In-enjoy nilang moment na dalawa habang nasa ilalim ng puno at buwan. Bakit pumayag kang maging engineer? Hindi naman ganoon kasama si tita para pilitin ka niya sa hindi mo gusto. Sabi ni Aurelia. Para bagay tayo. Biro ni Ryder. Gusto ko doktor. Banat ni Aurelia. Pero ngayon dahil umamin ka, mas gusto na kita. Nakita niyang nakangiti si Ryder. Kaya lalong lumawak ang ngiti nito. Wait, kanino pala tong lugar na to? Tanong ni Aurelia kay Ryder. Sa akin. Sagot ni Ryder. Totoo? Bakit hindi mo pinatapos? Takang tanong ni Aurelia. Nilapitan nilang lugar na hindi pa tapos ipagawa ay iniwanan na. Ang tagal na kasi natin hindi nagkikita. Kaya hindi ko alam kung itutuloy ko ba siya or hindi. Paliwanag ni Ryder. Anong ibig mong sabihin? Bahay natin? Takang tanong ni Aurelia. I used your design. Medyo in-improve ko lang. Pero the whole concept ay sa'yo pa rin. Sagot ni Ryder. Yung pinakita ko sa yung sample dati? Gulat na tanong ni Aurelia. Tumango si Ryder. Loko! Ginaya ko lang yun sa Google. Natatawang saad ni Aurelia. Nasayang lang materials nito. Panghihinayang niya. Natigilan si Aurelia nang bigla siyang niyakap ni Ryder mula sa likod, habang pinagmamasdan ng hindi tapos na bahay. Mika Nyuan, bulong ni Ryder. Nag-okay sign si Aurelia dahil alam naman niyang gusto niya. Ikaw bang popondo? May perm ka kaya maliit lang sa'yo to. Saad ni Aurelia. Yes, kung papakasalan mo ko. Sagot ni Ryder. Kasal agad? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Sabi ni Aurelia at lumayo kay Ryder. Dapat hindi pa ako nagpapahawak sa'yo dahil conservative akong tao. Nakangusong saad niya. Ayaw magpahawak pero nagpahalik. Banat ni Ryder. Hindi ko naman alam na gagawin mo sa akin yun. Sana umiwas ako sa'yo. Sagot ni Aurelia. Hinila siya ni Ryder hanggang sa magdikit ang katawan nila at hinawakan ng pisngin ng dalaga. Hahalikan kita. Paalam ni Ryder. Nagpalipas lang sila ng kaunti pang oras bago sila umuwi ng bahay nila. Sa bahay nila Ryder ay hindi niya inaasahan na hinihintay siya ni Maricar. Tumigil sa paglalakad si Ryder at nilapitan siya ni Maricar. Tinignan ng ginang ang pisngin ng anak. Dahil alam niyang napakalakas ang pagkakasampal nito kay Ryder. Pasensya ka na Ryder. Alam mo naman kabutihan ko lang iniisip mo at hindi ko alam na magiging kontrabida na pala ako sa mga gusto mo. Umiiyak na saad ni Maricar. Mabait at maganda si Aurelia. Kaya siya ang gusto ko para sa'yo. Pero kung ayaw mo hindi ko na ipipilit. Niyakap na lang ni Ryder ang ina. I'm sorry ma kung nasigawan kita. Kalmadong saad ni Ryder. Piliin mo na kung sino yung gusto mo. Saad ni Maricar kaya tumango si Ryder. Sa office nila Aurelia ay halos umabot ng ngiti nito hanggang tenga dahil sa katext niyang si Ryder. Napaayos ng upo at bumalik sa pagkakaseryoso si Aurelia nang mayroong kumatok sa pinto niya. Napatayo ang dalaga nang makita si Maricar na malungkot ang itsura. Tita, bati ni Aurelia. Sorry kung pinipilit kita kay Ryder, Aurelia. Gusto talaga kita sa anak ko at ikaw lang nakikita kong daughter-in-law in the future. Pero kailangan kong tanggapin ang nararamdaman ng anak ko. Paliwanag ni Maricar. Napangiti naman si Aurelia pero bumabalik ang malungkot nitong muka pag humaharap sa kanya si Maricar. Ayos lang po. Kung kami po talaga ni Ryder ay gagawang panahon para magkalapit kami. Saad na lang ni Aurelia. Niyakap niyang ginang at hindi maiwasan ng mapangiti. Dahil walang ideyang ginang
na natupad ang gusto niyang mangyari. Pero kailangan muna nilang itago dahil hindi pa ready ang anak niya. Nagkwentuhan na lang silang dalawa, kaya medyo na-lighten up ang aura ng mukha ni Maricar. Sana naman ika-level mong magustuhan ng anak ko, saad ni Maricar. Sana po, pagsang-ayon ni Aurelia. Patuloy lang sekreto sa relasyon ng dalawa. Hanggang sa natapos ang project ni Aurelia at ang sunod na binigay sa kanya ni Ryder, ang bahay nito. So you mean, dito maglalarong anak natin? Turo ni Ryder sa design ni Aurelia. Napatingin naman sa pinto si Aurelia at mahinang hinampas ang binata. Pero kinikilig itong marinig iyon. Baka mayroong makarinig sa'yo. Sita ni Aurelia. Hinila ni Ryder sa Aurelia para paupuin sa hita niya. Mas komportable. Tuloy mo ng pag-present. Bulong ni Ryder sabay halik sa leeg ng dalaga. Kahit na kinikilig, ay tinuloy ni Aurelia iyon. Sa araw ng birthday ni Maricar, ay present ang family Torres. Sa bahay nila Maricar ang event. At simpleng dinner lang iyon. Gaya ng simpleng titigan na nangyayari sa dalawa. Mayroon bang girlfriend si Ryder? Tanong ni Teresa. Yes po tita. Sagot ni Ryder sabay tingin kay Aurelia. Hindi mo man lang ipakita sa amin. Anong klaseng babae naman yan? Masungit na tanong ni Maricar. Magugustuhan mo siya ma. Sagot ni Ryder. Sana nga. Saad ni Maricar. Nang matapos kumain si Ryder, ay tumayo ito at tinignan si Aurelia. Architect Aurelia, pwede ba tayong mag-usap sa taas about sa construction? Tanong ni Ryder. Tumayo na rin naman si Aurelia at nagpaalam muna saglit para sumunod kay Ryder. Pagpasok sa kwarto ni Ryder, ay bigla iyon sinarado ng binata at hinalikan si Aurelia. Nasa baba lang sila. Pigil ni Aurelia. Who cares? Bulong ni Ryder. Hinalikan ni Ryder ang labi ni Aurelia para hindi na ito makapagsalita pa. Sleep with me. Bulong ng binata. Okay lang naman. Pero yung parents mo. Nag-aalalang sad ni Aurelia. Dinala ni Ryder sa Aurelia sa kama para doon ituloy ang kanilang pag-uusap. You like it or not? Tanong ni Ryder. I love you. Sagot ni Aurelia. Tinanggal ni Ryder ang suot niyang pang-itaas at hinalikan ng leeg ng dalaga na parang ilang linggo silang hindi nagkita. Ryder, si Aurelia. Napatingin ang dalawa sa pinto. Tinulak ni Aurelia si Ryder sa ibabaw niya at mabilis na tumayo. Tita, bakit po? Tanong ni Aurelia. Kahit nagulat ang itsura ng ginang. Construction ba ng ano? Ng bata ba? Tanong ni Maricar. Nilapitan ni Ryder si Aurelia. Girlfriend ko mama. Pagpapakilala ni Ryder. Isang ngiting ewan naman ang ginawa ni Aurelia dahil hindi niya alam ang gagawin. Continue what you both doing. Isipin niyo walang istorbong naganap. Nakangiting saad ni Maricar at nagmamadaling lumabas. Pero nilak niya pang pinto. Para walang istorbo. Nakangiting saad ni Maricar sabay sarado ng pinto. Pinaghahampas ni Aurelia si Ryder dahil sa hiya. Continue daw natin. Pangaasar ni Ryder. Napatakip nilang sa mukha si Aurelia dahil sa hiya kay Maricar. Uuwi na ako. Paalam ni Aurelia at lumabas ng kwarto ni Ryder. Pagbaba ni Aurelia, ay narinig niyang kasiyahan na nagaganap sa dining area. I told you guys, matchmaker ako. Unang kita ko pa lang sa dalawa, ay alam ko nang silang para sa isa't isa. Kwento ni Maricar. What do you mean? Nasaan si Aurelia? Tanong ni Teresa. Balae, nandoon, mukhang gagawa na ng isa. Naistorbo ko pa nga eh, pero sana ituloy nila. Masayang sagot ni Maricar. Halos namula na sa hiya si Aurelia at hindi na kinakayang lahat. Mayroong biglang humawak sa kamay niya
at hinila na si Aurelia papasok sa loob ng dining area. Kita sa mga mukha nilang lahat ang biglang pagtahimik. Pero ang tingin nila ay nasa kamay ng dalawa. We're in 1-year relationship. Saad ni Ryder. I'm so happy. Feel ko may iyak ako. Masayang saad ni Maricar. Tatawagan ko na yung kaibigan ko para sa kasal niyong dalawa. Ma, kami nang bahala ni Aurelia doon. Pigil ni Ryder sa mama niya. No, gusto ko bonggang kasal niyo at gagawin nating pinakamagandang babae si Aurelia. Sagot ni Maricar. Hinila ni Ryder sa Aurelia palabas ng dining area para takasan ang ganoong ganap sa kanya. Habang nasa loob ng sasakyan sila at kita ni Aurelia na tahimik lang kasama niya. Galit ka ba? Tanong ni Aurelia. Expected na natin na ganoon ang reaksyon ni Tita Maricar. Saad pa ni Aurelia. No, gusto ko lang kitang masolo. Masyado silang maingay eh. Nakangiting sagot ni Ryder. Sa office ni Aurelia ay nagulat ito nang mayroong pumasok sa loob at si Maricar na mayroong kasamang designer. You see, my very beautiful daughter-in-law. Saad ni Maricar. Gawan mo siya ng napakagandang design na wedding dress. Po, tita, wala pa pong wedding. Shh! Ako nang bahala sa lahat. Focus ka lang sa trabaho mo at soon bigyan mo na ako ng apo. Paliwanag ni Maricar. Wala nang nagawa si Aurelia nang sukatan siya ng kasama ni Maricar. Anong nangyayari dito? Seryosong tanong ni Ryder. Sukatan mo rin ang pogi kong anak. Utos ni Maricar. Kaya natawa na lang si Aurelia dahil sa bad trip na mukha ni Ryder. Bumalik siya sa trabaho niya at taghintay ng oras na lumipas hanggang sa natapos ang working hours niya. Hindi pa man nakakatayo ay bumukas ng pinto ng office niya at nilitaw na nito ang boyfriend niya. Let's go. Aya ni Ryder. Sumama siya't habang nasa biyahe ang dalawa ay napakunot ang noon ni Aurelia na ibang daan ang pinuntahan ng binata. Don't tell me, kikidnapin mo ko. Tanong ni Aurelia. Yes, sagot ni Ryder. Huminto sila sa isang simbahan at wala pa ring idea si Aurelia sa nangyayari. Hanggang sa pumasok silang dalawa sa loob na tanging silang dalawa lang at ang pare. If you're not ready, just leave me here. If gusto mo, pupunta tayo kay father and magpapakasal. Paliwanag ni Ryder. Napaisip si Aurelia. Hindi dahil nagdadalawang isip siya na pakasalan si Ryder. Pero inaalala niyang mga magulang nila. Paano yung mga magulang natin? Tanong ni Aurelia. This is between you and me. Sagot ni Ryder. Nakausap ko ng magulang mo and they said yes. Paliwanag ni Ryder. Hinawakan ni Aurelia ang kamay ni Ryder at nagsimula silang maglakad papunta sa harapan ng pare. Hindi tipikal na nakikita sa kasal, but the love, feeling, emotion, at ang kabay pareho lang. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Hindi na nagsayang ng oras pa si Ryder at hinalikan ng dating babaeng nalayo sa kanya, pero gaya ng mama nito, ay alam niyang si Aurelia nang para sa kanya. Walang palakpakan ang narinig o congratulations na bumati sa kanilang dalawa. Pero ang saya ay hindi mapantayan. Dinala ni Ryder sa Aurelia sa bahay na pinapagawa at nagulat si Aurelia na makitang lahat ay ayos na. Bala ko palang itong bisitahin ngayong week, pero mukhang ayos na pala. Saad ni Aurelia. Kinabukasan ay nagising si Aurelia na walang suot na damit. Habang katabi ang asawa niya, niyakap niya yun dahil sobrang bait tignan ni Ryder pagtulog. Lalong lumawak ang ngiti ni Aurelia nang magising si Ryder na siyang unang nakita. What a beautiful morning. Medyo inaantok pang saad ni Ryder. Kahapon lang ako nasukatan ng wedding dress. Pero kagabi na ako kinasal na naka-office attire lang. Tapos gigising ako ng walang suot.
Masayang saad ni Aurelia. Huwag ka nang magsuot ng damit. Mas maganda ka pala pag walang damit eh. Biro ni Ryder. Siguro, pinagpapantasyahan mo na ako ng walang damit no? Puna ni Aurelia. Bakit ko gagawin yun? Kung pwede naman hubarin ko na lang sagad. Nanliit ang tingin ni Aurelia sa asawa, pero hinila siya nito't niyakap. After a week, may isang ginang ang masama ang loob habang kaharap ang buong pamilya ng Torres at Gomez dahil sa inamin ng dalawa na kasal na sila. Mayroon pang tissue na pinupuno sa mata pero wala namang luha. Di ka ba masaya? Magbalain na talaga tayo. Saad ni Teresa. I'm happy, pero the effort was wasted. Gusto kong makita ng lahat kung gaano kaganda si Aurelia at gaano kapog ang ano ko. Malungkot na sabi ni Maricar. Malaki na sila. Let them decide for their own good. Kung gusto nilang magpakasal ng sila lang, that is all right. Saad ni Teresa. Alam naman na ng lahat na maganda si Aurelia. Banat ni Ryder. Lumapit si Aurelia kay Maricar at niyakap ito. Huwag ka nang malungkot ma. Bibigyan ka na lang namin ng magandang apo agad. Nakangiting saad ni Aurelia. Biglang nag-ibang mood ni Maricar at sumaya na ito. Sige, kaya umakyat na kayo sa taas para gumawa na. Taboy ni Maricar at tinulak ang dalawa para umakyat na sa kwarto. Natawa na lang ang dalawa dahil kay Maricar. Hindi naman sila nagpapigil at umakyat sa taas. When the engineer and architect collide, here's the result. Saad ni Aurelia nang makitang master bedroom na fully furnished na. No, when the engineer and architect collide, the result is supposed to be here. Saad naman ni Ryder at hinawakan ng tiyan ni Aurelia. Agad na sinarado ni Ryder ang pinto ng kanilang kwarto para buksan ang panibagong pinto ng kanilang buhay. The end.